Good afternoon, everyone. Welcome to another episode of Webinar Wednesdays. By the Department of Labor and Employment's Bureau of Working Conditions, we are now on our fifth episode. Our topic for this afternoon will be about the basic rights and benefits of workers in the private sector. I am Kay Ronisha P. Capupus, Labor and Employment Officer 3, your moderator for this afternoon's webinar. Before we proceed with the program, let us begin with a prayer. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Hello to our Facebook Live participants.
Pa-heart react naman po sa ating 298 viewers. We encourage our participants to please share this Facebook Live and use the hashtag Webinar Wednesdays. You may also share this link with your colleagues, friends, and family para mas marami pa po ang magkaroon ng bagong kaalaman. Also, please follow our Facebook page, PWC 1949, para maging updated kayo sa issuances, announcements, and activities na inilalabas ng Bureau at ng DOLE. Please be reminded that for questions and inquiries, kindly use the comment section of our Facebook Live, and this will be addressed by our resource speaker after the lecture. To gather your insights and opinions, we will be asking our participants some questions using an online tool called Slido. May I request our participants to please create or open a new tab on your browser and go to slido.com. I repeat, please create or open a new tab on your browser and go to slido.com and enter the code that is displayed on your screen to participate. The code is 1448072. I repeat, the code is 1448072. We encourage all the participants to please join the poll. Okay, so now we will start. The first question is, what is your gender? So I can see that a lot of our participants are mostly female. Female participants range to 76-72%, while male participants includes 22%. So next question is, what is the employment size of your company? Now we will wait for the answers of our participants. So a lot of our participants for this afternoon are from medium enterprises, medium-sized enterprises, 31%, 33% are from large, 26% from small, and we have the micro. Our third question is, from what sector or industry are you? Okay, answers are coming in. We have other sector or industry with 35%, 33%, admin and support services, 24%, manufacturing at 14%, wholesale and retail at 10%, construction at 10%, 9%, accommodation and food services 7%, and fishing at 1%. Wow, nakakatuwa naman pong makita ang pulso ng ating participants para sa ngayong tanghali. Maraming salamat po sa ating mga Facebook participants para sa inyong participation. Now, let's proceed to the discussion of our today's topic and to explain to us the basic rights and benefits of workers in the private sector. We have Senior Labor and Employment Officer assigned at the Policy and Program Development Division of the Bureau. She has been with the department for 30 years and is highly engaged in policy making. Everyone, I am delighted to introduce our beautiful and esteemed speaker, Ms. Melinda Banaag. Magandang hapon po. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa basic rights and benefits ng ating mga manggagawa sa private sector. Ito po ang mga minimum requirements prescribed by existing laws, rules na related to wages, hours of work, allowances, and other
monetary benefits at ang welfare benefits, including those of the occupational safety and health standards po. Okay. Ang ating pong Presidential Decree 442 ay nagsasaad ng na minimum requirements under the Labor Code of the Philippines, at sa Book 4 po natin, nandoon ang ating Occupational Safety and Health Standards, at sa ating pong Book 3 ay matatagpuan ang mga statutory monetary benefits na atin pong ipinaloob sa handbook na matatagpuan din po sa ating website. Ito po ay mga information ng ating mga basic benefits para sa mga empleyado. Nakapaloob po ang ating topic ngayon at ang ating discussion sa hours of work, number 1, on wages, and mga leave benefits na ang ating mga manggagawa ay entitled to. Okay? So, on hours of work, ang usual na oras ng ating pagtatrabaho sa Pilipinas ay 8 hours po. So, sa loob ng 8 hours na pagtatrabaho, nire-require din po ng ating batas na mabigyan ng 60 minutes meal break ang ating mga manggagawa at rest periods or coffee breaks na mula 5 hanggang 20 minutes. Ngayon po, under Republic Act 10028, ang mga lactating mothers ay binibigyan po din po natin ng 40 minutes break. Ito po ay additional benefit po para sa ating mga ina na lactating po o nagkokolekta ng mga gatas para po sa kanilang mga sanggol. Okay? So, sa ating pong hours of work, usually po, tayo ay may schedule na 6 days sa isang linggo at nire-require po ng ating batas na mabigyan po sila ng 24 hours na tuloy-tuloy after 6 work days. At ang kanilang pahingas ay magkaroon ng 24 hours consecutive work days o isang araw po sa loob ng isang linggo. Okay? So, mapunta naman po tayo sa rules for pay on regular holidays and special non-working days. So, ang holiday po ito ay payment of daily wage for any unworked regular holidays. Ito po yung 12 regular holidays na ating sineselebrate taon-taon. Halimbawa po niyan, yung ating, teka lang, 12 regular holidays. Kanina po, ang usually na sineselebrate po natin na 12 regular holidays ay New Year, January 1, araw ng Kagitingan, Monday, Thursday, pagka po araw ng Kwaresma, Good Friday, Labor Day na May 1, Idil Fitr na Movable Day para sa ating mga kapatid na Muslim, Independence Day on June 12, Idil Adha, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day, and Rizal Day. Ito po yung mga pula sa kalendaryo na ating inoobserba. Ngayon po, itong ating regular holiday po ay hindi applicable sa mga manggagawa na pumapasok sa isang retail or service establishment na regularly employing less than 10 po. Ang mga retail po, ito po yung mga establishment na nagke-cater po sa mga
gamit pambahay, katulad ng mga sari-sari store, yan po yung mga sample ng retail establishment. Yung service establishment naman po ay katulad din po ng mga person in the personal service of another. Yan po yung hindi kasali na mabigyan ng isang regular holiday pay. So ang ating mga manggagawa ay entitled sa 100% ng kanyang daily wage kung halimbawa hindi siya nakapasok sa araw na yan, halimbawa ay Christmas, usually walang pasok ang mga manggagawa, siya ay may entitled na sa regular holiday if unwork or if work, kung pinapasok siya ng Christmas Day, siya po ay mabibigyan ng 200% ng kanyang daily wage. So, kung nag-rest day naman po, usually on Sunday sa Pilipinas, Sunday po ang pangkaraniwang rest day ng mga empleyado. Siya po ay mabibigyan ng karagdagang 30% kung siya'y pumasok. At nung nakita natin kanina, kung siya'y pumasok 200% plus 30% of the basic wage, at yun ay magiging total 260% ng kanyang basic wage sa araw na yun. So, ang pinaka condition for entitlement ay yung makapasok siya on the last work day immediately preceding the holiday. Para ma-entitle po siya kung sa araw ng halimbawa Christmas Day, hindi po siya nakapasok, ang kinakailangan lamang po ay magkaroon siya ng leave with pay or nakapasok siya ng December 24 para mabigyan siya ng holiday pay sa December 25. Ang premium pay naman po, ito po yung additional compensation o karagdagang kita para sa trabahong ginawa on the special day. Halimbawa po, yung mga special non-working holiday na nadideclare sa atin, siya po ay may entitle sa additional 30% kung siya ay pumasok. Pero kung siya po ay hindi nakapasok sa araw na yun, no work, no pay rule applies unless there is a company policy favorable to the employee. Isang halimbawa po ng non-working holiday na lagi nating celebrate ay yung Ninoy Aquino Day, na kung ikay makapasok, may 30% ka. Kung ikaw naman po ay, kung halimbawa naman po, natapat ang special day na yan during the rest day, ang premium pay po natin o karagdagang kita ay 50% of the regular wage. Kung nag-fall ang special day on your rest day. Ang rest day naman po na sa atin sa Pilipinas ay hindi naman laging Sunday. Sa iba-iba pong mga establishmento, ito po ay ini-schedule base po sa pangangailangan ng establishment sa mga empleyado niya. Halimbawa, sa mga mall, ang mga empleyado po doon ay iba-iba ang araw ng rest day dahil nga po sa pangangailangan ng establishmento na magkaroon ng empleyado na magsisilbi sa atin sa mga mall. Okay? Kung halimbawa naman po nagkaroon ng declaration na ang isang araw ay special working day, ang mga manggagawa po ay entitled lamang po sa 100% ng kanilang basic rate. Ano ang mga example ng ganitong declaration? Halimbawa yung sa Iglesia ni Cristo na commemorate lamang po
ang araw ng kanilang pagsi-celebrate nito. Pero ang mga manggagawa ay kinakailangan pumasok. Kung hindi, siya ay no work, no pay po, or kailangan naka-leave with pay lamang siya. So, pero wala naman po tayong premium pay na idadagdag dito dahil working day po siya. Parang regular work day lang siya pero meron lang tayong celebration. Yan po yung sinasabing special working day po. Okay? So, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay paano ang treatment ng holiday pay with premium pay. Kung halimbawa, nagkaroon ng pasok during the regular holiday, magkakaroon po siya ng 100% of the basic wage. Yun po yung additional compensation kung siya ay pumasok. So, kung siya hindi naman pumasok, siya po ay may entitled sa 100% po lamang ng kanyang basic wage dahil ito po ay isang regular holiday. Ang halimbawa po niyan, yung June 12, kung ikaw ay pinapasok ng June 12, magkakaroon ka ng dagdag na 100%. Pero kung wala pong schedule na pasok ang mga establishmento, tayo po na manggagawa ay entitled lamang sa 100% ng ating basic wage. Ngayon yung premium pay na sinasabing dagdag, kung tayo pumasok, ito po ay 30% of the basic wage sa mga special non-working day. Kung ito naman ay pinasok at ikaw ay naka-rest day sa araw na yun, halimbawa sa mga mall, ang mga empleyado ay halimbawa ay tumapat ng Lunes na rest day mo at meron ding dineclare na special non-working day, halimbawa lamang, ito ay ang kakaroon ng karagdagang 50%. Yung halimbawa ng mga special day ay Ninoy Aquino Day, yan po yung special non-working holiday natin, December 8, mga Chinese New Year, EDSA People Power Revolution na sineselebrate ng 25 February, All Saints Day usually, ng November 1, ito po ang date na nadedeclare siya ng special non-working holiday at Feast of Immaculate Conception na December 8 po. Ngayon, ang conditions for the entitlement ng itong ating mga holiday at premium pay, katulad kanina nabanggit, para sa regular holiday, makapasok siya or on leave on the last working day prior to the regular holiday. Or maaari din siyang pumasok on that regular holiday at may entitle siya sa kanyang dagdag na 100% kung siya ay pinapasok sa regular holiday. Ngayon, ito naman pong sa premium pay, para sa non-working day, special non-working day, ay kinakailangan makapasok siya para magkaroon siya ng dagdag kita na 30%. At kung hindi siya makapasok, no work, no pay rule applies po sa atin dito sa special non-working day. Okay? So, ang formula po para makuha ang rate niya sa araw na yon, yung basic wage, halimbawa 640 tayo ngayon, sa NCR plus COLA. 640 na times 610 times 200%. 570 po tayo nung nakaraan plus 40 pesos na wage increase ay naging 610 na po tayo ngayon sa NCR. So idodoble natin yan kung ang empleyado ay nakapasok sa araw ng regular holiday. Para sa special non-working day plus 30%, so
Ang 610 natin ay maaari nating kwentahin ng additional 30% or kung rest day plus special non-working holiday ay additional 50% ang ating idadagdag. Okay? So, nung nakaraang bago ma-implement ang approval ng additional 40 pesos increase per day, 570 po tayo. Ito yung sample natin. 570 dahil nakapasok siya sa araw na yon times 200% kung kaya't ang kita niya sa araw na yun ay 1,140. Kung sa special non-working holiday naman po, 570 multiply mo sa 100%, ang rate niya sa araw na yun ay 741. At kung siya ay naka-rest day while special non-working holiday, nagkasabay po, pinapasok siya, ang magiging rate niya sa araw na yun ay magiging 855. Okay? Ngayon, paano naman po natin i-differentiate ang monthly paid employees sa daily paid employees? Ang sinasabi, ang isang monthly paid employee ay bayad sa lahat ng araw sa loob ng isang taon. Halimbawa, ang isang taon ay nagkakaroon ng 365 calendar days, siya po ay binabayaran sa loob ng isang taon for 365 days, araw-araw. So, nakapaloob na doon yung mga regular holidays, special days, and rest days para po sa monthly paid employees. Ngayon, kung ikaw naman po ay daily paid employee, ang daily paid employee po ay binabayaran lamang siya sa aktual na araw ng kanyang pagpasok. So, kung ang monthly paid ay binabayaran sa lahat ng araw sa loob ng isang taon, ang daily paid naman po ay binabayaran lamang sa lahat ng araw ng kanyang pinasukan. So, ang mga factor na madalas nating marinig sa mga daily paid employees ay yung mga 313, 261, 394.4. Ito po yung nagagamit na factor para sa mga daily paid employees. Paano natin nakuha ang 313? Halimbawa, yung 313 factor. Meron po tayong 365 calendar days in a year. Ngayon, aalisin po natin ang 52 rest days. 365 minus 52 will be 313. So itong 313 na to ay ang mga araw na babayaran ni kumpanya sa kanya at ang hindi lamang isinali ay ang rest day. So 313 divided by 12 months, makukuha natin ang 26 mga around 26 days per month. So dito po natin maririnig yung 26 days ang kanyang ginagamit na factor or 1313. Okay? Sa 261 naman, ganun din ang ating proseso. Sa 365 days in a year, aalisin natin ang dalawang rest day dahil pinapapasok lamang siya sa kumpanya ng 5 days in a week. Halimbawa, Monday to Friday, ang Saturday, Sundays niya are not considered paid. Therefore, 365 minus 52 Sundays, 313 minus 52 Saturdays will be 261. Diyan po nakuha ang factor na 261 na ang mga empleyado ay binabayaran sa loob ng isang taon, mapuwera sa mga araw ng kanyang rest days. Okay? Yung 394.4 naman po ay madalas magamit sa mga security guard. Ito kasing mga security guard ay expected na papasok ng
araw-araw sa loob ng isang taon. Papasok siya ng kahit na regular holiday or special non-working day. At ang mga factor or premium ay idinadagdag na po sa para ma-derive ang 394.4. Halimbawa po, yung dahil papasok ang guardia ng 12 regular holidays, so magiging 24 na yon. So yung 365 days in a year plus 24, plus yung mga special days po, yung special non-working holidays, ay multiply natin ng 1.3, yung 6, ang magiging total po nun ay 394.4. Yan po yung mga empleyado na pinapapasok sa araw-araw, including regular holidays and special non-working days and rest days. Kaya mas mataas po yung factor niya dahil araw-araw po siyang pinapapasok. Okay. So, papaano naman po natin makukuha ang equivalent monthly rate ng mga empleyado? Halimbawang monthly paid employee siya. So, ang 365 po, i-divide natin sa 12. Yan po yung 313 para sa mga 6 days work week ang pasok. Yung 394.4, katulad nga po ng 7-day work week ang pasok ng mga gwardiya at 261, kung 5-day work week siya, 5 days in a week ang kanyang pasok, yan po yung factor na gagamitin natin para ma-compute po natin ang kanyang monthly rate. Halimbawa, andito po sa shaded yellow ang pag-compute. Isa-substitute po natin dito sa ating formula kung ang applicable daily rate niya nung nakaraan, 570, multiply natin sa 365 days in a year divided by 12 months, ang makukuha po nating monthly payment niya ay 17,337.5. At kung ang kanya namang pagpasok ay araw-araw din na kasama ang mga premium pay para sa gwardiya, ang makukuha niyang sweldo monthly ay 18,734. Para sa 313 factor, ang makukuha niyang monthly rate niya ay 14,867.5. Ang para naman sa 261 factor, ang magiging rate niya ay magiging 12,397.5. Kung mapapansin ninyo, ang mga empleyadong pinapasok ng 365 ay mas maliit ang monthly rate kaysa sa mga gwardiya. Pare-pare, di ba po, ang 365 ay considered paid in all days of the year. Ibig sabihin, yung lamang pong 100% ng mga regular holiday niya at para sa 100% na special day lamang niya ang na-factor in. Ngayon, para sa 394.4, ang holiday niya ay doble. 200% ang bayad kasi siya ay pumasok. Pareho po itong ang bilang ng araw ng pagpasok ay all days of the year. At ang kanyang sweldo para sa special non-working day ay may dagdag na 30%. Considered paid po yun kasi siya ay papasok. Kaya ang naging sweldo niya ay mas malaki dahil sa mga premium pay na naidagdag. 18,734 against 7,337 na parehong considered paid in a year. Ang lahat ng araw na pinasukan. Ngayon, ito naman pong 313 factor na 26 days in a month or 1313. Ito po ay madalas nating marinig sa mga pangkaraniwang empleyado na
ang basis ng kanilang sweldo ay 13 days sa isang kinsenas. So, kung ang pangkaraniwan nilang sinasabi, sila ay monthly paid employee dahil pare-pareho ang sweldo nila monthly. So, ang dinidistinguish lang po natin dito, maaring uniformly paid po siya monthly. Ibig sabihin, dahil kinuha natin ang average na sweldo ng isang empleyado sa loob ng isang taon. Ito yung kanginang, tingnan natin dito sa formula, yung applicable daily rate, 570, di ba po? Times 313 factor, yung 313 na hindi natin isinama sa kwenta ang araw na siya ay naka-day off. Divided by 12. Ito yung sinasabing average kasi in a year, 12 months po tayo. So magiging monthly paid, uniformly paid siya monthly. Kaya na-derive natin yung 14,867.5. So yung notion na sinasabing monthly paid po ako, pero ang factor na binibigay sa kanya ay 313, ay daily paid pa rin siya. Although, siya ay uniformly paid monthly. Ganon din naman sa factor na 261 na hindi binayaran ng Sabado at Linggo, pero pare-pareho ang sweldo niya monthly dahil kinuha natin mula doon sa formula na applicable daily rate 570 times factor na 261 over 12. Kinuha natin ang average na sweldo ng isang manggagawa para sa loob ng isang taon using the factor 261. Okay? So, ang atin naman pong sunod na topic ay pag-determine ng overtime pay, night shift differential, service charge, and other pay rules. Okay po. So, ang ating overtime pay na matatagpuan sa ating Article 7 of the Labor Code of the Philippines ay additional compensation for work performed beyond 8 hours. Di ba po ang ating usual working hours sa Pilipinas ay 8 hours. Pag sinabi, o sige, overtime tayo, may kailangan tayong tapusin, mga pending na trabaho, kailangan nating magawa, pinag-overtime po tayo ng mga ating management. Ngayon, kung ordinary work day, yung Monday to Saturday halimbawa at rest day ay Sunday, ang idadagdag po na additional compensation ay 25% para sa overtime. Okay? So, kung tumapat naman ng rest day mo, pinapasok ka ng rest day kasi naghahabol tayo ng quota para sa production, halimbawa pinapasok ng rest day, additional 30% po kung siya ay nag-overtime. Ganun din naman sa na-declare na special non-working holidays and regular holidays, ang overtime po ay may katumbas na additional 30%. Ang night shift pay naman po ay nagko-cover ng additional compensation para sa mga trabahong nagawa mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. So, ano na po ito? 10% of the hourly rate. Halimbawa, 8 oras na trabaho, di additional 10%. Pero kung tayo po ay may schedule lamang na ang gagawin ay from 10 to 6, halimbawa, ang regular work schedule natin ay 8 to 5. Halimbawa, 8 to 5. Pinag-overtime tayo. Lumampas tayo ng 5, nakarating tayo ng 12 p.m. So, ang additional 10% po para sa night shift pay ay magmumula sa 10 p.m. hanggang 12 p.m. na siya ay nagtrabaho. Pero kung regular work shift mo ay mula 10 p.m. hanggang 6 a.m.,
yung 8 oras na yun po ay covered ng night shift pay. So, pero yung ating night shift pay ay hindi muli nagiging applicable for workers of retail and service establishments na regularly employing more than 5 workers po. Okay. So, ito po yung mga sample illustration natin kung paano yung treatment ng ating overtime pay at night shift differential. Para po sa overtime pay, yung second column, ang mga trabahong ginawa mula 8 para sa beyond 8 hours. So, ang additional compensation, 25% para sa regular work days at 30% para sa regular holidays, rest days, and special non-working days. So, para sa night shift po, natutunan natin kanina na ang schedule ng work mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. the following day ay magkakaroon ng dagdag na 10% sa kanyang basic wage. Okay? So, ang formula po para makuha ang regular holiday ay sa regular work shift ay dagdag tayo ng 25% times number of OT hours na na-render. Okay, so kung halimbawa pinag-render ka lang ng 2 hours during your regular shift na 8 to 5, pinag-extend ka ng hanggang 7, so yung 2 hours lang po na in-extend mo, ang may dagdag na 25% para sa holiday. Sa overtime pay. Ngayon naman, ang overtime pay po, kung may regular holiday ka, additional 30% times number of hours na pinagtrabahuhan mo. Okay? So, ang night shift differential para sa mga araw na yun ay dagdag times 100% kung ilang oras po yung na-cover ng 10 to 6 at kung ilang oras halimbawa ang pinagtrabahuhan during the overtime period. Okay? So halimbawa tumapat yung schedule ng ating overtime during the 10 to 6, halimbawa 8 to 5 tayo. Lumampas tayo katulad ng inabot ng 12 midnight. So magdadagdag tayo mula sa naputol sa 5 o'clock hanggang 12 midnight ang dagdag na 10% para sa night shift differential. Okay? So ito yung sample computation po natin. Para po sa ordinary work day, nagkaroon siya ng 1 hour na overtime. Meron po tayong 71.25 dun sa galing sa 570 na rate niya per day. Sa regular day, multiply natin ng 125% dahil nadagdagan siya ng kada ora para sa overtime. So, ang isang overtime hour niya ay 89.06 ang katumbas. So, para naman sa regular holiday, dahil doble nga po, idodoblehin 200%. So, dahil siya ay holiday, ang kanyang factor na gagamitin or additional premium pay ay 30%. So, 142.5 times 130%, ayun po yung kanyang hourly rate. Bali, 185.25 ang katumbas ng isang oras na overtime kada regular holiday. Ngayon, kung special non-working day naman po o rest day, ang overtime po ay additional 30%. So, yung 71.25 plus 30%,
At ang overtime rate niya ay 30% pa rin. So, work performed on a regular special non-working day or rest day ay magkakaroon ng additional 30% plus 30% ng hourly rate niya po, aabot sa 120.41 ang rate ng kanyang dagdag na kita sa araw na yun. Ngayon, para sa special non-work day at regular day, ito po yung sample computation din na aabot ng 138.94. Okay? So ang matatanggap niyang night shift differential naman, kung yan ay pumasok sa 10 to 6 na work schedule, 10 p.m. to 6 a.m. on the following day, magdadagdag lang po tayo ng 10% during the work schedule. So, ang regular rate niya, 71.25 plus 10% ay magiging 78.38. Yan po yun. At ang night shift pay po, kung siya ay nagtrabaho sa regular holiday, dadagdagan pa uli ng 10%, na doble na siya kasi regular holiday siya. Pero dahil na araw ng schedule ay 10 to 6, regular holiday plus night shift pay, ang magiging kita niya kada ora ay 156.75. At ganun din po yung mga susunod na illustration. Okay? Itong mga service charges naman under Article 96 ay ibinibigay doon sa mga empleyado na actually collected by the covered establishments. Ito yung mga halimbawa ng mga nasa restaurant. May mga sinisingil po ang establishmento ng service charge. Kung hindi naman po nagkokolekta ng service charges yung mga restaurant natin or hotels, wala pong i-distribute. Pero kung yan po ay nagkolekta, nandoon makikita sa resibo ng mga kliyente ng service charge, yan po ay iniipon at yan po ay pinaghahati-hatian ng mga covered employees. Kasi nitong nakaraang amendment para sa service charges, ang mga managerial employee po ay hindi nakasali para makareceive ng service charge mapuera. Siya po ay dati nang nakaka-receive bago po in-implement yung amendment para sa service charges. Okay? So, ang covered employees po ng service charge ay under the direct employee of the covered establishment. Ibig sabihin, kung sino po yung direktang nagtatrabaho para sa halimbawa establishmento na yon, regardless of their position, designations, and employment status, are entitled to the collected service charges. Pero nitong ang nakaraan, under Department Order 206-19, ang mga managerial employees ay hindi nakasali para makabahagi ng nakolektang service charges. Okay? So, yung time ng payment, okay? Time of payment ng wages, sa wages naman po tayo. Ang nasasaad po sa ating batas sa Labor Code under Book 3 sa payment of wages ay makatanggap ang mga empleyado once every 2 weeks or twice a month of the intervals not exceeding 16 days. Halimbawa, yung mga 15-30, kabisado na natin. So,
Di ba po, tama yung nakalagay dito na every 2 weeks kasi 15, 30, or twice a month, not exceeding 16 days. Yan po yung nakasaad sa batas natin sa payment of wages. Ngayon, saang lugar? At the workplace, or dahil sa makabagong panahon, ang ating mga sweldo ay maaari na ring matanggap mula sa mga ATM. Di ba po? Nasa card na tayo. At hindi na po kailangang pumila pa sa mga cashier para matanggap ang mga sweldo. Kundi makukuha na lang din natin sa mga bangko dahil may mga ATM na tayo ngayon. So, at ang wages na ito ay direktang ipinapasok sa account ng mga empleyado. Okay. Meron din naman tayong sinasabing yung sa disposal of wages natin ay hindi allowed ang iba na mabawasan ang sweldo. Ang sinasabi sa batas, ang maaari lamang na i-deduct dun sa ating mga sweldo ay yung authorized by law, including deductions for insurance, premiums, and union dues. Yung union dues natin, napag-usapan na po yan kung may union na magbabawas sa sweldo ang kanilang contribution or union dues. Ngayon, with written authorization of the employee for payment to the employer and to the third person and employer, agrees to do so. So yung may mga agreement po na para po sa third person, pwedeng makabawas sa sweldo. Yung authorized by law, yung deductions natin, ito po yung mga katulad ng SSS contribution natin. Nakikita natin sa payslip. SSS, taxes natin, PhilHealth. Yan po yung pangkaraniwang may deduction sa ating payslip. At kung may insurance na binayagan ng manggagawa na mag-deduct din sa ating payslip, at yung mga union dues, yan yung naka-enumerate usually sa ating payslip na deduction. Okay? Ngayon, yung mga leave benefits po na mandato para maibigay sa mga employee ay enumerated po dito sa ating table. Ang service incentive leave under Article 95 of the Labor Code of the Philippines. Meron po siyang entitlement na 5 days, yun po ang nakalagay sa minimum requirement ng batas, na para ma-entitle kung siya po ay nakapag-render na ng at least 1 year of service to the company. So ito yung mga parang sinasabing vacation leave, sick leave, na mga leave benefits na maaari niya pong magamit kung sa panahon ng siya nagkasakit para sa sick leave or vacation leave kung siya po ay magpapaalam sa kumpanya na a-absent siya na hindi naman siya nagkasakit. Sa ibang mga kumpanya, maaaring may nagbibigay ng 30 days, sinasabi. Hindi 5 in a year, kundi 30 days in a year ang gift credits na naibibigay sa mga empleyado. Depende po ito sa binibigay ng kumpanya or agreement with the employee kung paano po sila na-entitled sa mga leave credits. Pero ang sinasabi po ng batas, mabigyan lamang ng kahit 5 araw na leave credits or service incentive leave na maaari nilang magamit as vacation or sick leave benefit. Okay? So, ang maternity leave naman po under RA
11 to 10 na applicable sa mga kababaihan ay nagsasaad na ma-entitle po, magkakaroon po ng 105 days na leave para sa maternity o nanganak siya. Kung siya or 60 days kung siya po ay nagkaroon ng miscarriage, nakunan. Sa bagong batas ng maternity leave po, noong dati, ang mga cesarean ay 78 days lamang na entitled sa maternity leave at 60 days para sa regular na panganganak. Ngayon, ito po ay naging 105 na. Sa 105 days na ito, ay meron pong pwede siyang mag-allocate ng 7 days para sa kanyang partner or kung sino man ang i-designate niya kung siya ay under maternity leave para matulungan siya sa kanyang pagre-recover sa panganganak. So nakapaloob dito sa RA 11-210 na yung 105 days niya ay maaari niyang ibigay o i-allocate sa father of the child or kung sino yung makakasama niya habang nag-recover siya sa kanyang panganganak. Under the paternity leave, RA 8187 naman din, ang mga male married employees ay may entitled din naman sa 7 days ng paternity leave para sa 4 na beses na panganak ng kanyang asawa. Okay? So, ang tatanungin natin, kung under RA 8187 po ba paternity leave, na entitled ang ama ng anak, maaari din ba siya makakuha si father ng from the maternity leave of the mother para sa allocation? Hindi ba po ang sinasabi doon, pwedeng magbigay ng 7 days si mother ng leave credits para sa father of the child. So therefore, kung pagsasamahin mula sa maternity leave, makakuha ang father ng isang 7 days at mula sa paternity leave, halimbawa, ay magkakaroon pa rin siya ng entitlement na 7 days at magiging total of 14 days po yun sa kung kinakailangang matulungan ng ama ng bata yung sa panganganak ng mother. Okay? So under the parental leave naman po for solo parents, ang mga employees ay maaari din namang ma-entitle sa 7 days leave kung siya po ay na-left alone with the responsibility of parenthood. So ito po yung mga solo parent na nakakakuha ng ID from the SWD para sa masabing sila ay solo parent at ma-entitled sila sa 7 days leave na binibigay ng batas. Okay? Kung sa mga leave for victims of VAUSI naman to, yung mga qualified female or victim ng mga VAUSI ay entitled din sila sa 10 days leave. Halimbawa, magagamit nila ito kung sila ay nag-file ng case sa barangay para maka-absent sila sa trabaho dahil sila ay biktima ng VAUSI. Okay? Sa special leave naman for women under Article Republic Act 9710,
Ito yung mga benefits na ibinibigay sa mga female employees na who has undergone gynecological disorder. Ito yung gynecological disorder, ito po yung mga related sa reproductive system po. Halimbawa, naoperahan sa uterus ang women employee, ang female employee. So, ang sinasabi rito, siya ay maaring mabigyan ng hanggang 2 buwang leave period na ma-entitle siya with pay from the employer. Yan po yun. In lieu of salary, ma-entitle po siya sa around 2 months of special leave benefits under RA 9710. Ngayon, may mga kondisyones din naman po ito para ma-entitle ka. Halimbawa, may certification from the doctor na kinakailangan mo magpahinga dahil nagkaroon ka ng operation due to gynecological disorder. At kailangan mo, halimbawa, i-certify ng doktor na ang eksaktong araw ng maaaring magamit mo sa recovery. Okay. Ang sinasabi po, so especially for women, maaari din po bang makakuha sa SSS kung halimbawang talagang nagkaroon ng operation dahil ma-hospital siya, magtatagal siya sa recovery. Maaari din po. Meron po tayong guidelines on the availment of especially for women and SSS benefits na pagkatapos magamit ni women employee o female employee ng 2 months, halimbawa talagang kinakailangan niya magpahinga ng 2 months at siya ay patuloy pa rin sa pagre-recover, maaari din siya mag-file sa SSS ng kanyang leave benefit for the Magna Carta of Women. So, maaari po yun. Next po, ang discuss naman natin ay ang tungkol sa 13th month pay. Ito po ay makukuha sa paggamit ng total basic salary and earned during the year. Halimbawa, mayroon tayong kinita sa loob ng 1 taon, maaring halimbawa 10,000 ang basic salary mo kada buwan. O ito total natin yung 10,000 times 12 months divided by 12 months. So, ang magiging 13th month pay natin ay maaaring 10,000 din. Pero kung sakaling sa loob ng 1 buwan nagkakaroon tayo ng without pay, nababawasan ang ating kinita para sa buwan na yun, ang magiging average na katumbas ng 13th month pay ay magiging bawas na kasi nabawasan ng ang mga araw na pinasok, hindi naging 10,000 halimbawa buwan-buwan para makuha natin yung average ng salary for the year para sa 13th month pay. So, ang mga empleyadong entitled dito ay yung mga rank and file employees. At kung nakapagtrabaho ka ng 1 buwan during the calendar year, halimbawa, nag-start ka ng work January 1 at nag-resign ka, halimbawa nag-resign ka after 5 months, ang ating 13th month pay ay kukunin natin sa average ng 5 months na ating pinasok. Kasi ang requirement lang naman, makapagtrabaho ka ng 1 buwan sa loob ng 1 taon para mabigyan ka ng 13th month pay. Okay? So yung amount nito, halimbawa yung
Yung paano ang pagkwenta ay yung kinita mo, halimbawa, sa loob ng 5 buwan. Halimbawa, nag-resign ka, sa kinita mo sa loob ng 5 buwan. Kung 10,000 sa isang buwan, 50,000 sa 5 buwan, divided by 12, yun ang magiging katumbas ng na-earn natin na 13th month pay benefit. Okay? Okay. So, ito yung example ng halimbawa, paano ang pagkuha ng average na kinita ng empleyado sa loob ng isang taon para i-consider sa computation ng ating 13th month pay. Okay? So, halimbawa, ito nga yung January, wala kang absence, buo ang sweldo. May dumarating ang panahon na nagkakaroon ka ng absence like 5 days, katulad sa illustration, 5 days na absent, lumit na ang kanyang, yung halimbawa, 5 days leave with pay, nagkaroon siya ng, with pay kasi siya, na-entitled siya sa 5 araw na may bayad kasi with pay yung kanyang absence, yung nakaipon ng SIL, ganun. Ngayon, yung without pay, katulad ng September, nababawasan ng kita kasi without pay na. Ang average ng sweldo niya, kung titingnan natin, considering na nagkaroon ng mga buwan na walang sweldo, ay nababawasan na. So, nagiging 142,000. At kwentahin natin yan sa loob ng isang taon. Therefore, 142,405 divided by 12. At ang kanyang 13th month pay ay katumbas ng 11,867.08. Ito po yung nandito sa shaded yellow, yung total na maaring makuha niyang 13th month pay considering na may mga shutdown, may mga absences. Yan po ang kinalabasan ng kwenta. Okay? Ang isa pa po sa statutory benefit na maaring ma-entitle ang mga manggagawa ay yung separation pay from the company. So, madalas nating marinig ito. Ano ba yung mga kadahilanan para ma-entitle sa separation pay ang isang empleyado? Ito yung mga katulad ng retrenchment, nagbawas ng tao. Nung nakaraang COVID o pandemic na panahon, mas marami ang establishmentong naapektuhan ng COVID, kung kaya't mas marami ang na-retrench. Or ang another reason, yung closure or cessation of operation, not due to serious losses po or financial reverses. Ito yung mga panahon ng COVID, marami tayong narinig na ganitong sitwasyon na nagkabawasan ng mga empleyado sa mga ganitong kadahilanan. Ngayon, mga empleyado naman din, halimbawa ay nagkaroon ng sakit na hindi na maaaring gumaling pa sa loob ng 6 na buwan, at ang kanyang continued employment ay magiging prejudicial to the health of the co-employees, maaari din naman siya ma-offeran ng separation. Ibig sabihin, ano ba yung mga halimbawa ng disease na maaaring hindi gumaling sa 6 na buwan? Ito yung mga, usually dito sa respiratory problem yan eh. Yung parang sinasabing nakakahawa siya at baka lang hindi makayanang gamutin sa loob ng 6 na buwan. Kung kaya, ang sasabihin ng management, kung ma-verify niya from the certification of the attending physician, ma-offeran siya ng mabigyan ng separation pay at makapagpagaling siya. So, ito po yung mga halimbawa
na ang isang empleyado ay ma-entitle sa separation pay amounting to 1/2 month pay per year of service. Yan yun. Dito sa yung nagkakasakit na empleyado, usually, halimbawa dun sa mga hazardous workplaces, halimbawa, yung mga may nalalanghap na matatapang na mga chemical, mas madalas na mas maraming nagkakasakit na empleyado doon dahil sa kanyang work environment. O kaya, bibigyan ng batas ng pagkakataong makapag-recover ang empleyado sa nakuha niyang karamdaman. Okay? Yung lack of service assignment naman for continuous period of 6 months for security guards, maaaring, di ba, sa pang-bidding, pag natapos na yung kontrata sa isang establishment ng isang security agency, nakikipag-bid muli, at ang mga security guards na yan ay hindi na nabigyan muli ng assignment dahil wala pa siyang napapanalo ng mga sa bidding, sa panibagong employment ng mga security guards, ay maaari din namang mabigyan din ng separation pay dahil sa loob ng 6 na buwan ay hindi siya nakapagtrabaho mula sa kumpanya. Okay? Ngayon, ang mga kondisyones naman para ma-entitle ang isang empleyado sa 1 month pay. 1 month. Yung kanina natin, 1/2 month pay. Ngayon naman tayo ay 1 month pay ang kanyang separation. Yung redundancy. O yan, yung mga kondisyones. Installation of labor-saving devices. Ang isang halimbawa nito yung nung araw yung mga kartero, yung naghahatid ng mga sulat, di ba po? Nagkaroon na tayo ng mga computers. O, ang mga sulat natin nakakarating na by email. Ito yung mga labor-saving devices na nangyayari dahil sa development ng technology natin. So, ang mga kartero natin ay nawawala na ng gagawing trabaho para makapagpatuloy pa siya na mapasweldo. Okay. So, ito na naman si security guard, lack of service assignment by reason of age. Yan. Kaya, maaari na siyang ma-entitle sa 1 month pay per year of service. Sa pag-compute po ng ating separation pay, sinasabing, di ba po, halimbawa 1 month pay per year of service. So, kukunin natin ang basic salary niya plus allowances at imumultiply natin yung mga yon sa taon ng kanyang pagsiservisyo sa kumpanya para makuha natin yung karampatang separation pay. Okay? Ganito lang po. Simple lang ang formula. 1 month pay per year of service or 1/2 month pay kada taon ng serbisyo. Okay? Para naman po sa retirement benefit, ang minimum retirement pay niya maaaring matanggap ay mula sa base sa kanyang number of years in service pa rin. So, kukunin natin yung latest salary, yung daily rate, times 22.5 days. So, para ma-entitle po ang isang empleyado sa retirement benefit, siya ay age 60 to 65. Ibig sabihin, nandito na pa yung mga senior age na sinasabi at siya ay nakapag-serve sa kumpanya ng at least 5 years. So, kailangan maka-5 taon muna siya. At siya ay tumuntong na ng 60 years old. Siya po ay maaari nang makover ng retirement pay benefit. Ngayon, paanong kinukwenta? So, ayon sa ating
Supreme Court decision, yung Marian Nieves Confessor, meron ang basihan o composition ng isang retirement pay ay mula 15 days ng salary niya plus cash equivalent of 5 days SIL plus 1/2 or 1/12 of the 13th month pay. So, pag in-add up natin ito ay magiging 22.5. Okay? Yan po yung factor na ginagamit natin kung paano na-derive ang 22.5 days. Ito po yung components. Yan. So, halimbawa, katulad ng nakaraang basic salary na 570 times yung factor natin na constant which is 22.5 days times kung ilang taon siya nakapagsilbi sa kumpanya. Kaya nakakuha tayo ng 128,250 pesos po. Yan po yung kanyang retirement benefit mula sa kumpanya. Okay, next po. So, ito yung sinasabing ang mga retirement pay niya ay dapat niyang matanggap sa employer at the time of the retirement. Ito po yung nasasama sa final pay niya. Kung halimbawa kung sinasabi, magkano na ba yung aking magiging final pay or back wages kung siya sinasabing na kapag magre-retire na. So, ang kino-consider yung matatanggap niya sa retirement pay kung halimbawa siya ay nag-retire sa panahon ng June, halimbawa June, ang proportionate 13th month pay niya, yung kinita niya mula January to June, yun yung, di ba, yung pagkwenta natin ng 13th month pay, magkano ang kinita sa loob ng isang taon, divided by 12. Yun ang proportionate 13th month pay niya kung siya ay nag-retire ng June. At cash equivalent ng mga leave credits niya, halimbawa, if demandable, halimbawa, yung mga service incentive leave niya, at kung ano pang mga leave benefits na ibinibigay or mga ibang benefits na binibigay ng kumpanya, kung ang proportionate leave benefits niya ay umabot ng June, ito ay, halimbawa, 5 days ang SIL na entitlement natin, di ba? So, hanggang June. Ang proportionate leave benefits niya SIL na demandable will be 5 days, di ba po? 5 days, parang kung June, kalahating taon ng 5 days niya. So, 2.5 days ang magiging proportionate equivalent ng SIL niya. Kasi sa June pumasok ang kanyang pagre-retiro, halimbawa 6 months ng 1 year. So 5 days ang entitlement niya sa SIL at sa kalahating taon siya nag-retire, kaya 2.5 pa yung maidadagdag na cash benefit niya from the retirement pay niya. Magiging retirement pay niya na final pay niya po. Yan ang mga components. Okay? Sa ating mga nakuhang mga impormasyon mula kanina, gumawa tayo ng isang senaryo na kung paano natin mai-apply ang ating mga napag-aralan. Halimbawa, si Gemma ay isang call center agent na nagtrabaho from 10 p.m. to 8 a.m. So yan ang work schedule ng mga call center panggabi. So ngayon ang ating hinahanap ay makompute ang kanyang salary for work rendered on June 12, which is a regular holiday, and her daily wage is 650 per day. Okay? So ano-ano ba yung maaari nating maisip para makagawa tayo ng computation? Unang-una dito, ano yung mga senaryo? Nagtrabaho siya mula 10 p.m. to 8 a.m.
Therefore, ang kanyang entitlement ay magkakaroon ng night shift pay dahil ang schedule niya ay 10 to 8. Ngayon, hindi ba 10 to 6 lang ang regular na halimbawa work shift niya, 10 to 6. Therefore, magkakaroon siya ng overtime pay dahil lumampas na siya sa kanyang 8-hour work shift. Yan. Sa June 12 naman, ano yung nakikita natin dito? Pinagtrabaho siya ng June 12. Siyempre, pag regular holiday, ano ang mga oras na pumasok sa declaration ng holiday para masakop ng 200%. Ito yung mga factors na maaari nating maisip para sa computation ng kanyang wage o salary sa araw na yon. Okay? Maaari nating mapag-aralan na ito at makasabi tayo kung tama yung mga senaryo na nakuha natin. Okay, so tingnan na natin kung maaaring nakuha natin ang pang-compute. So, ano-ano nga ba yung mga given na scenario? 10 p.m. to 8 a.m., 10 hours ng trabaho. June 12, regular holiday. Daily rate, 650. Yan yung mga facts na binigay sa atin. Okay, for the regular holiday, 10 p.m. to 12 midnight, yan yung pumasok sa June 12 na oras ng kanyang pagtrabaho. So, meron siyang 2 hours lamang on June 12 na pinasok, diba? So, para makuha yung oras ng hourly rate niya para sa 2 oras na pinagtrabaho niya on June 12, which is a regular holiday, kunin muna natin yung hourly rate niya. So, 650 divided by 8 times 200%, yun yung pinasok niya on a regular holiday, di ba? Times 110%, ito yung additional 10% para sa night shift differential. Oh. So, 2 oras na yon, ang kinita niya ay 357.5. Para naman sa night shift pay, kasi yung kanyang schedule na mula 10 to 8, ang kinover ng night shift pay ay mula 12 midnight hanggang 6 a.m. sa June 13, the following day ng June 12. So, yung 650 ulit, divided by 8, ito yung hourly rate niya. Times 110%, ito yung in-apply natin yung night shift pay. At ang covered hours of work, 6 hours, 10, mula 12 midnight hanggang 6 a.m., kaya 6 hours. Okay? 536.25 ang kwenta nito. Ang OT pay naman, mula 6 a.m. hanggang 8 a.m., ito yung lumampas sa 8 hours work schedule niya. Ang hourly rate niya for the 2 hours OT will be 650 over 8. Multiply natin ng 1.25 para sa premium pay or 125% times 2 hours ng OT rate o di 203.125. So, ang total na salary niya for rendering period on June 12, work schedule niya will be 1,096.88. Oh, lumaki na ng husto dahil sa mga nadagdag na premium pay, night shift pay, at OT pay mula sa kanyang sinasabi nating 650 na regular pay on an 8-hour work schedule. Okay, maraming nakakuha. At yan na po, nagtatapos ang ating talakayan. Maaari po kayong mag-email sa amin kung kayo po may iba pang mga concern o mga iba pang mga katanungan.
sa email namin bwc@dole.gov.ph or maaari din naman sa askbwc@gmail.com. Maaari din naman kayong tumawag sa aming landline 8527-3000, local 308 at 303. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you, Ma'am Melinda, for that meaningful and informative discussion on the basic rights and benefits of workers in the private sector. We are now going to start answering the questions submitted by our participants. Again, we would like to remind everyone that you can still submit your questions through the comment section. For the first question, ano po ang kaibahan ng daily sa monthly? Sige, I will repeat the question po. Ano po ang kaibahan ng daily paid? Siguro po, ay nire-refer niya dito yung daily paid sa monthly paid employees. Ang pagkakaiba ng monthly paid employee sa daily rate ay katulad ng paliwanag ko kanina na sa monthly paid employee, binayaran ng ating employer ang lahat ng araw sa loob ng isang taon. Kasama na dito ang 12 regular holidays, ang mga special days, at rest days. So, ang kinonsider nating diyan ay ang bilang ng lahat ng araw sa loob ng isang taon ay 365. So, lahat ng araw sa 365 ay kasali sa kanyang monthly payment. Okay? Sa daily paid naman po, ang mga araw na hindi pinasukan, katulad ng rest days, ay hindi kasali sa kwenta ng kanyang salary. So therefore, kung ang monthly paid kasali ang mga rest days sa bayad, ang mga daily paid employees naman po ay hindi natin sinasama ang kwenta ng rest days dahil ang daily paid ay no work, no pay rule ang nag-a-apply. Okay? Okay po, ma'am. For our next question, question number 2. For lactation break in work at home setup, since this is not a controlled environment wherein they are not in the office, since they can manage lactation at home, are they still entitled for such? Katulad ng discussion kanina, ayon sa Republic Act 10028, ito po ay mandato ng batas na ang mga lactating mothers ay ma-entitled sa 40 minutes na lactation period upang maibigay niya yung gatas na kinakailangan ng sanggol sa kanyang daily needs. Okay, so mag-move po tayo sa question number 3. For question number 3, kapag mga nurses po ba may different rules on holiday pay? Sa mga pribadong kumpanya po, ang nag-a-apply po sa atin ay mga mandatory benefits po ng mga empleyado para sa private companies. So, kung ano po yung nag-a-apply sa ibang mga establishment, private companies, ay applicable din po dito sa mga nurses na working mga private companies. Okay? Okay po, ma'am. For our question number 4, pag daily rate po ba, once pinapasok ng rest day, is it an additional 30%? May premium pay po tayo para sa mga
manggagawa natin na pinapasok sa kanilang rest day, ito po ay dagdag na 30% ng kanilang daily rate. Okay po. For question number 5, may limit po ba ang OT or overtime per employee per month? Uh, ang ating binibigyan ng pansin dito ay ang pangangailangan ng mga establishmento na para sa kanilang mga araw ng paggawa. Kung halimbawa may mga manufacturing company na minimit na mga deadline sa delivery ng mga produktong kanilang ginagawa, at upang ma-meet yung kanilang deadline, maaari nilang i-require ang mga empleyado na mag-overtime. So, kung kinakailangan ng kumpanya ang serbisyo ng mga manggagawa upang ma-meet ang demand ng kanilang services para sa ma-meet ang deadline ng kanilang trabaho, ay maaari nilang pag-usapan ang mga oras ng overtime upang makatulong ang mga empleyado sa kanilang quota. For question number 6 po, may separation pay po ba yung mga voluntary na nag-resign? Kanina po, under the separation pay na topic, ito po ay ibinibigay lamang due to authorized causes. Halimbawa, nagkaroon nga ng retrenchment, ang mga empleyado ay ma-entitled sa separation pay. Ngunit, kung ang rason ay voluntary resignation ng empleyado, hindi po ito na-entitled sa separation pay. Okay, malinaw po. Hindi po entitled sa separation pay. For question number 7, ma'am, mandatory po ba babayaran ng employer ang hindi nagamit na leave ng employee? Doon sa ating coverage ng service incentive leave na sinasabing mabigyan ang mga empleyado ng kahit 5 leave entitlements kung siya ay nakapagtrabaho ng 1 taon na mula sa araw ng kanyang pagtatrabaho. Ang sinasabi doon sa ating guidelines, ma-convert into cash ang mga leave na hindi nagamit. Okay. Okay po. Ngayon naman po ay para sa question number 8. Is solo parent leave, VAUSI leave, and special leave for women are leave with pay? Kung ang solo parent leave, VAUSI leave, at ang special leave for women po ba ay leave with pay? Leave with pay po siya. Yan po ang nakalagay sa ating mga statutory benefits. Okay, simple po, leave with pay po siya. For our question number 9 regarding paternity naman po, 5 po ang anak, pero first time pa lang magkiklaim ng paternity leave sa company, ma-entitled po ba siya? Ang sinasabi po sa ating guidelines, ang applicable po yung paternity leave para sa first 4 delivery ng asawa. So, kung first time lang po niya gagamit, first time lang po sa pang-5 anak, siya mag-a-apply ng paternity leave. Ito po ay hindi na magiging applicable kasi sa first 4 deliveries lang po ng panganak, maaaring ma-entitle ang father sa paternity leave. Okay po. For our last question, question number 10, mandatory po ba ang retirement pay na ibibigay ni employer? Opo, pero may mga exception po tayo sa retirement pay katulad ng, sandali lang po.
So sa retirement pay po, ang hindi maaaring makover nito ay yung government employees and employees of retail and service establishments employing less than 10. So ito po yung hindi kasali na makakatanggap ng retirement pay under Article 302 po ng Labor Code. Okay po, we still have more questions but this will be answered by our social media team. Please check the comment section. Sinasagot po ng mga kasamahan natin yung inyong mga tanong. Sa mga hindi po naka-join o nakapanood ng ating episode ngayong araw, pwede po nating panoorin muli ang live stream sa BWC Facebook page. Some announcements lang po. Ang BWC ay patuloy na magpapalabas ng Webinar Wednesdays para sa buwan ng August. Para sa August 9, Episode 6, ito po ay tungkol sa DOL Technical Safety Inspection. Para sa August 16, Episode 7 naman po, ito ay patungkol sa new inspection rules. At August 23, Episode 8, ito naman po ay tatalakayin dito ang safety and health in the workplace. Para sa August 30, Episode 9, ang Construction Safety and Health Program naman po ang magiging topic. Thank you everyone for attending today's webinar. We hope that today's topic has equipped you with the knowledge and tools to assist you in complying with labor standards. We would like to thank our speaker for taking the time to share her knowledge and expertise, and to the BWC team who provided us with the answers, assistance, and support for today's episode and the previous episodes. If you have further questions, you may send us an email at bwc@dole.gov.ph or sa askbwc@gmail.com. Or you may also call the DOLE hotline, just dial 1349. I repeat po, just dial 1349 for the DOLE hotline. Lastly, please follow our Facebook page, BWC 1949, para maging updated po kayo sa iba't ibang issuances, announcements, and activities na inilalabas ng Bureau at ng DOLE. On behalf of the DOLE BWC and our presenter, Ms. Melinda Banaag, thank you for joining us today. Have a great and safe day. Para sa katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumangguni sa mga DOLE Regional o Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.